Mga kababayan, muli po si Katambay Manong po dito po sa Tambayan Makabayan ay nagbabalik po para po tayo magkomentuhan. Samahan niyo po inyong likod. At tayo po mag-umpisa na. Komentuhan po natin ito pong si Mike Defensor. Mga kababayan, binueltahan niya po ang gobyerno sa panggigipit po sa kanya at sa kanyang pamilya. Ito po, komentuhan po natin ito pong balita, mga kababayan. Di dapat dinadamay ang pamilya sa laban ng mga nasa gobyerno. Yan ang buwelta ni former Congressman Mike Defensor matapos ang raid sa isang hotel sa Pasig na iniuugnay sa kanyang asawa at anak. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ang mga tao nagsasalita at may nakikitang pagkakamali, hindi dapat ginigipit ng gobyerno, lalo tigit ang kanilang pamilya. Ito ang pahayag ni dating Congressman Mike Defensor matapos ang naging raid sa Blue Hotel sa Pasig City na iniuugnay sa kanyang pamilya. Bagamat dumistansya si Defensor sa kaso dahil ito raw ang abiso ng mga abogado sa kanya, sinabi ni Defensor na kahit pa raw sa gyera, may Geneva Protocol at hindi sinasama mga taong hindi dapat isama. Ipinasara na ng Pasig City LGU ang nasabing hotel sa gitna ng mga alegasyon sa human trafficking. Na-rescue ng mga otoridad ang 54 na kababaihan na umano'y biktima ng sexual exploitation. Una nang na-involve si Defensor sa pagpanig sa mga nagpakilalang ex-Marines na naglantad ng umano'y limpak-limpak na cash deliveries sa ilang mga politiko. Okay, pamantayin ko na lang sila. Inilabas naman ni Defensor ang isang recorded phone call umano ni surprise witness Orly Guteza sa kanyang asawa matapos ang unang pagharap nito sa Senate Blue Ribbon Committee nitong nakaraang taon. Base sa tawag, mistulang may naguudyok kay Guteza na bumaliktad sa mga pahayag para idawit din umano si Defensor. Si Guteza ang nagsabing siya mismo ang nag-deliver sa bahay ni na-resigned Congressman Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez ng flood control kickbacks. Hindi raw alam ni Defensor kung nasaan si Guteza sa ngayon pero humihiling siya kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na protektahan na ito. Ipinakita rin kasi ni Defensor sa media ang umano'y dokumento mula sa Ombudsman na ginamit daw ang testimonya ng umano'y 18 ex-Marines at ni Guteza para makapaghanda ng kaso laban kay Romualdez. Naintindihan ko naman yung pangamba ng iba na baka budol-budol, baka skripto, pero mabigat to eh. The fact na isinama yung 18 Marines at si Sergeant Gutesa, yes, mabigat para sa akin dahil may personal knowledge sila sa delivery ng pera. Sinusubukan ng BNC kumuha ng pahayag mula sa Ombudsman. Yan po mga tambay. Yan po, totoo po yan. At nagsalita po si Gutesa sa pamamagitan po ng kanyang asawa na nilinaw po talaga ni Gutesa na may naguudyok po sa kanya na baguhin ang kanyang statement at baliktarin at idamay si Mike Defensor at kasuhan pa, mga kababayan. Yan po ang kumakalat pong balita. At yan po ay putok na po yan sa social media na yung pahayag po ng mag-asawang Gutesa, mga kababayan. At alam naman po ni Chavit Singson, ayon kay Chavit Singson, si Gutesa daw po ay tinatago daw po ni Tambaluslos di umano, mga kababayan. Totoo kaya yun? At ito naman po talaga, mga kababayan, kung paano po ginigipit. Ito po, pakinggan po muna natin si Matibag. Alam naman po natin si Matibag, ang director po ng NBI, ay appointee po. Appointee po ng Pangulo. At si Matibag po ay nakita po natin yan na makasama po ng mga contractors. Yung nagbabayad po sa kanilang kinain, dala-dala ang pera yata galing sa flood control. At ipinagmamalaki pa ang kanila pong kinain at ang kanilang pera. At alam din po natin na ang kanyang asawa ay sangkot din daw di umano sa flood control scandal. Ang asawa niyang congresswoman. Di po ba si Congresswoman Matibag ng Laguna, I think. Nakita niyo po yung mga conflict of interest. Hindi po ba? At ito po, pakinggan po natin ang sinasabi po ni NBI Director Matibag, mga kababayan. Nung tinitrace back po namin, ang original na pangalan niya, Beneto Luna. Tapos yung Beneto. KTV, Luna. Ang pangalan ng KTV. Para 2017 po nagsimula.
Tapos yung pong hotel, Luna. Nung pinasok nga po namin, nung nag-rate, yung mga trophy doon sa hotel, Bineto, doon sa KGB, Bineto Luna pa. At yung pong Bineto Luna at yung Luna, hindi may tatanggi na ang may-ari, sila, Congressman Mike Defensor, yung pong Seri. So, kung narinig mo niya yung interview niya, sabi niya, matagal na yan, 2019, hininto na namin yan. Pero nung tinatanong siya, kanina nilipat, di niya masagot. Kasi po, wala naman talagang paglilipat na ginawa. Dahil yung pinakahuli pong GIS nila na sinabit sa SEC, 2025, sila pa rin po. So, hindi ko po alam kung bakit tatahin ng istorya, yun po yung totoo. Nung tinitrace back po namin, ang original na pangalan niya, Yan po ayon sa kanya. Pero pagdating po sa korupsyon na pagnanakaw sa gobyerno, mga kabayan, ay hindi niya po tinututukan. Mas nakatutok po siya sa mga Duterte at syempre po sa mga sinasabi po na nagpapahayag po ng katotohanan, lalong-lalo po sa korupsyon. At ito naman po ang paliwanag naman po at panunuri dahil nagsuri din po si Banat Bay. Sinuri din po ni Banat Bay ang sitwasyon, lalong-lalo po sa negosyo po ni Mike Defensor. Painggan naman na po natin ang pahayag ni Banat Bay. Dahil si Banat Bay po ay isa na rin pong anchor, I think sa SMNI, mga kabayan. Isa na rin po siyang journalist. Ito po mga kabayan, komentuhan po natin at painggan po natin si Banat Bay. Dating Congressman Mike Defensor, dawit daw sa human trafficking. Ganito kasi yan mga banateros. Ayon sa NBI at sa mga headline ng ilang media, may nahuling KTV sa Pasig na di umano may iligal na gawain gaya ng prostitusyon. At dahil doon, biglang nadawit daw sa human trafficking ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. Pero teka muna, bakit sila nadawit? Dahil daw, sila lang naman ang may-ari ng hotel kung saan nag-check-in ang ilang customer ng nasabing KTV. Take note, hindi sila ang may-ari ng KTV, hindi sa kanila ang KTV. Sinasabi lang, may hotel sila na malapit o katabi ng KTV. O ngayon, ang tanong, kung may ginawa ang guest sa loob ng hotel, automatic bang kasalanan na agad na may-ari ng hotel? Kung may pumasok sa hotel na may sariling kalokohan, may agenda, ibig bang sabihin, kasabwat na kagad ang may-ari? Parang alabo naman yata ng logic na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi kung susundan natin ang ganyang klaseng argumento, dapat pala kasuhan na rin ng NBI ang lahat ng hotel sa Malate, sa Burgos, Makati, dahil narami ho dyan mga dinadala doon sa mga hotel katabi doon. At pati mga motel sa buong Metro Manila. Dahil maraming dinadala dyan na mga prostitute. Dahil aminado naman tayo, may mga prostitute na dinadala sa mga hotel o motel galing sa mga paligid nito. Pero automatic ba na may pananagutan agad ang may-ari ng hotel o motel sa personal na ginagawa ng guest? Kaya ang tanong dito, bakit parang ang lumalabas sa headline, si dating kong Mike Defensor ang may-ari ng KTV? Ganun ang pinapakita sa tao. Bakit parang siya agad ang pinamumukhang utak ng operasyon? Kung malinaw naman na hindi naman sa kanyang KTV, bakit? At dito papasok ang mas malaking tanong mga banateros. Kataon lang ba ito? O may pinanggagalingan na naman na pagdiin sa pangalan ni Defensor? Dahil alam nila na si Mike Defensor ay isa sa mga tumutulong sa mga dating security ni Zaldico na naglabas ng mabigat na aligasyon tungkol sa mga maleta, bilyon-bilyon pera na di umano ay na-deliver kay Marcos na amo naman ng ating NBI Director. Kaya ngayon, ang tanong ng taong bayan, ito ba ay simpleng kaso lang? O isa na naman itong paraan ng panggigipit sa mga taong nagsasalita laban sa presidente? Dahil sa bansang ito, alam nyo naman ang galawan. Kapag kalaban ka, mabilis ang kaso, mabilis ang headline. Kapag kakampi ka, lusot ka. Dahil they can bend the law. Kapag nagsalita ka laban sa makapangyarihan, biglang may isyong lalabas laban sa'yo. Matagal na daw yan ha. Pero bakit ngayon lang? Wala na bang mahanap na may kaso kay Defensor? Kaya nag-imbento na naman? Kaya ang tanong ko sa inyo mga banateros, ito ba ay totoong kaso o may halong politika? At bakit parang ang target ay hindi lang ang KTV kundi ang pangalan ni Defensor mismo? I-comment ang inyong opinion. Dahil dito sa Banat Bay, Totoo po yun eh. Kung lalagyan mo ng logic, may katwiran si Banat Bay. Hindi po ba? Pagka ikaw, binabangga mo sa katotohanan ang gobyerno, lalong-lalo ang Pangulo ang sangkot sa issue ng korupsyon, at ikaw pa ang sumusuporta sa mga testigo, gagawa ka ba ng ganitong krimen? Gagawa ka ng ganitong krimen? Di ba? Bakit? Alam mo na ang gobyerno ay gigipitin ka dahil yung mga testigo sa gobyerno, lalo-lalo sa Pangulo, sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang pinsan, ay hawak ni Defensor. Iniingatan,
inaalagaan, tinatago. Tapos ngayon, papasok ka sa illegal? Hindi po ba logic? Hindi naman po tanga at bobo si Defensor na alam niya ang babanggain niya ay matibay na pader dahil sila'y nasa posisyon. At appointee niya at bata niya si Matibag. Hindi po ba? Tapos papasok siya sa mga illegal, may polboron, tapos may prostitution, may mga babaeng bayaran, prostitution, unbelievable. Kaya may katwiran yung pahayag ni Banat Bay, may katwiran yun. Pag-aari niya yung hotel kanya, o tinatawag na motel. Hindi lahat ng customer na pupunta ron, alam mo ang gagawin at alam mo ang kanilang layunin doon. Hindi po ba? Dahil sa ating bansa, napakaraming gumagamit ng hotel saka motel. At ang kanilang ginagawa doon ay hindi na natin saklaw kung ano ginagawa ron. Napakarami pong hotel. Hindi po ba? Lalo-lalo yung sinasabi na meron pa dong sugo. May mga Victoria pa at kung ano-anong pangalang hotel. Alam ba natin ang ginagawa nila ron? Hindi po ba? Hindi. At hindi rin alam yon ng may-ari kung ano ginagawa nila ron. Dahil ang binayaran nila yung mismong hotel, yung kanilang tinuluyan. Hindi po ba? Kaya po medyo malicious. Kaya nga po, ano sabi ni Mike Defensor? Siya po ay mananahimik dahil ito'y kaso. Lalabas naman po ang katotohanan. At yung sinasabi po ng direktor ng NBI na matagal na daw po yan. Kung matagal na ito, bakit ngayon lang pumutok yan? Matagal na pala. Hindi po ba? Kaya ito ba'y nagkataon lang? Dahil nga po nahawak ni Defensor at ng kanyang grupo ang mga ebidensyang magdidiin at magtuturo sa kanila at pati sa asawa ni Matibag ay hawak din ni Defensor, pati ang mga contractors na dinideliveran ng mga Marines ay hawak din ng Marines. Baka kasama rin siya ron, hindi kaya si Matibag, mga kababayan? At lalabas naman po ang katotohanan, mga kababayan. Dahil nga po, pagka po nilagyan nyo po ng logic, napaka-imposible, mga kababayan. Napapasukin po ng pamilya ni Defensor ang ganitong negosyo pagdating po sa prostitusyon o dito sa sinasabi mga bayarang babae, mga prostitute. Hindi po ba? Papasukin niya ba yan? At meron pang pulburon? Unbelievable. Kahit mag-isip ka na mag-isip, hindi mo papasukin yan. Kung yan ay papasukin mo, matagal mo nang pinatigil yan. Dahil antimano, alam mo, magiging bala sa'yo yan. Magiging bala sa'yo kung meron kang pinasasabog laban sa gobyerno. Hindi po ba? Kaya masyado pong something PC. Hindi po ba? NBI Director. Masyado po yatang halatain. Hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino para biglang maniwala sa inyong mga script. Di umano. Hindi po ba? Kaya mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo, Mike Defensor. At maraming salamat po sa mga Pilipino na lumalaban po para sa katarungan at para po sa ating bayan. Lalo-lalo po sa mga salot at nagpakademonyo po sa pera at kapangyarihan. Maraming salamat po sa mga Pilipino. Katulad po ni Mike Defensor at nahandyan din po ang grupo po nila Banat Bay at syempre po ang pamilya Duterte at ang lahat ng sumusuporta po sa mga Duterte. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay po kayo mga kababayan. At syempre ingat-ingat po kayo. Matindi po ang gobyerno ngayon. Pagka po naglalabas ka at kinukundina mo sila para sa katotohanan, ay gigipitin ka nila. Napakabilis. Pagka po sa Duterte, napakabilis nilang manggipit. Pero pagdating po sa kanila at sa kanilang korupsyon, mga kababayan, patay kang bata ka. Patay na ang issue. Papatay na nila ang issue. Ganyan po sila kasasama, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng ating tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok.
At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po at maraming salamat po sa mga tulong at biyaya. Shoutout po kay Felipe Shapno, Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, ako si Pilam, Ani Jo, Jem Ari sa United Arab Emirates, Eric Hersho ng Canada, kay Rolando Timbol na Alberta, Canada, Jesus Valdepena at Rolando Guerrero, Baby Roman at Iisa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis po muna tayo. Bye-bye!